Naliw ng mga paghahayag ng kalikasan, si Adan at ang kanyang asawa na mga mag-aaral sa paaralan ng paghihirap ay araw-araw ay lalong natutong magmahal sa tagapagligtas. Lumago sila sa karunungan, kabababan, loob at kabanalan. Ang lahat ng birtud na winasak ng kasalanan ay muling isinilang sa puso, buong sigasig. Inialay ng mag-asawa ang kanilang sarili sa mapagpalagong gawain. Nagtanim sila ng mga halamanan na sa kapangyarihan ng Yahawawa ay pinuno ng mapapagong mga bulaklak at masasarap na mga prutas. Ang kanilang tahanan sa pagkatapon ay naging kalungan para sa mga pinag-uusig na hayop, sa mga lambakang burol. Sa ilalim ng pangangalaga ng mga anghel ng liwanag ay naging isang maliit na larawan ng malayong Eden, kabilang sa mga hayop na naipon at inalagaan ng may pagmamahal. Marami ang mga tupa, hindi maitingin sa mga among hayop na itinata para sa handog ng hindi nilalasap. Ang isang halo ng sakit at pasasalamat sa kalaliman ng kanilang kaluluwa. Sa gabi bago ang balapaulak na mamahinga, si Adan ayon sa utos ng may likha ay inuulit ang masakit na gawain ito. Kay daming kapaitan at pagsisisi ang pumukaw sa mag-asawa habang bumababa ang kadiliman ng gabi ng handog. Kay laking ginhawa ang dala ng ningas ng kapatawarang patuloy na kumikislap sa dambana. Sa mga gabi na naglalarawan ng mga bagay na darating, ang napakahalagang papel ng handog upang ang buhay ay sumagana. Sa ilalim ng banal na pangangalaga ang nagtulak sa mag-asawa na lubos na pahalagahan ang kanilang maliit na kawan. Tuwing ika-anim na araw gayon pa man ay nagsimula itong magdala bukod sa sakit ng isang kawalang kapayapaan. Sino ang mag-aalay ng kanyang dugo sa dambana kapag namatay na ang huling tupa? Sa mga mata ng namamanghang mag-asawa, ang himala ng pag-ibig ay muling nagbibigay ng pag-asa na mabuhay pa ng ibang mga linggo sa ilalim ng liwanag ng ningas ng kapatawaran. Isang tupa ang pinakamataba sa kanila ay nagsimulang dumugo na parang inihahandog. Mula sa kanilang pagdurusa ay ipinanganak ang apat na maliit na kordero na puno ng kagalakan at pasasalamat. Si Adan at Eva ay nagpatira pa sa harap ng hindi nakikitang tagapagligtas na hawak-hawak sa kanilang mga kamay ang mga bagong nilikhang iyon na nagtataglay sa kanilang mga mata, parehong lambot at kagustuhang magsakripisyo. Tiyak na ang mga bagong himala ay magpaparami ng kanilang mga araw. Ang mag-asawa ay pinagsama ang kanilang mga tinig tulad ng dati sa isang awit ng pasasalamat at pagsamba sa may likha na tulad ng mga kordero ay ipanganak din mula sa paghihirap upang tuparin ipan niyang buhay ang pinakadakila sa lahat ng mga sakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatanguhan na malang hanggang bagamat hindi nakikita sa mga mata ng kanyang mga anak na tao ay nanatiling napakalapit kasama ang isang hukbo ng mga anghel sa isang hindi napapagod na paglilingkod ng pag-aalala at proteksyon. Hindi alam ng mag-asawa na ang matamis na katahimikan at kapayapaang nagkahari sa burol na iyon. Gayon din ang lahat ng kanilang kasaganaan ay bunga ng isang napakainit na labanan.